Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules Santo mga lodi. At grabe, napakalupit ng mga news natin. Mainit-init, parang panahon, parang ulo ko. Ayan, medyo mayang over pa ako mga idol. Pero ang lupit ng mga news natin, hindi ako pwede magpahinga. Kailangan malaman nyo to. So meron tayong update no, sa mantra. Meron tayong mga malulupit na good news sa Pi Network. Grabe. Pero although negative yung Pi Network ngayon, meron tayong mga magandang news sa kanya. Mamaya titignan natin kung napaka-solid ba niyan, kung ano maging epekto sa Pi. At syempre yung mga trending news ngayon, kung bakit bumabagsak ngayon. No? Tignan natin. No? Hindi naman yung iba medyo, alam mo yun, level-level lang. Mga lodi, no? So ayan ha. At syempre, yung mga issue ni Trump, no? Mga idol at syempre yung ating XRP. So bago tayo mag-news ng malulupit mga lodi, alam nyo na, no? Like muna ng video natin mga idol, libreng-libre lang yan. At syempre, sa mga gusto ng ganitong news, everyday update no, sa ating crypto world, huwag na kayo mag-subscribe. Ayan, sige game, mag-uumpisa na tayo mga idol, no? So umpisahan natin muna ang binigay at pinataw muna no, ng US sa China na tariff. Alam nyo kung magkano? Ay kung ilang percent? 245% tariff on imports to the United States as a result of its retaliatory action. Grabe, no? Sabi, 245 mga lodi. At alam nyo ba ang epekto ng tariff sa ating mundo mga lodi? Lalo na pag sa ating crypto. Nako, sabi nga dito ni Baghdadi, 245% tariff on China. Short the market. Here we go again. Sabing ganun mga lodi. So mag-short ba kayo mga idol? No? So yung XRP natin mga lodi na sa ibabaw pa rin siya ng $2 mga lods, no? So ayun yung ating sakto no, $2 sa inyong guhit natin na white mga idol. So pag yan binasag niya ang $2, nako, pwedeng balikan yan ang 1.9 or 1.7 mga lods. Pero ang ating liquidation is nasa 1.59. Nasa 1.59 tayo. So pag inabot niya yung grabe na yan, mukhang lalabas na yung camel dyan. Lalabas na yung camel mga idol, no? So si Boss Robo kagabi, shoutout kay Boss Robo. So napasearch tuloy ako ng mantra dahil tinatanong niya sa akin yung ano yung nangyari sa mantra mga idol eh. So ayan, no? So yung mga nagsasabi ng camel doon kay Boss Robo, hindi niya pa ata nakikita. So nilalabas natin yung camel kapag nagda-drop yung market o duguan yung market mga lods, no? So ayun yun, boss. Dahil namin nilalabas yun dahil ganun yung magiging reaksyon ng iyong portfolio kapag bumagsak yung market. Yung reaction ng camel, ganun yung reaction ng portfolio mo. Ganun yun eh. No? So, ayan, bago natin yan, bago tayo magtuloy, mga lodi, no? Sa mga nagtatanong, open pa rin yung position natin, although profit pa naman tayo ng $113 mga idol, no? So, medyo malalayo-layo pa yan, pero may pang-suporta naman ako dyan, mga lodi. Ayan, no? So, hintay-hintay lang tayo kung ano mangyayari. Kasi alam nyo naman, April 16 na ngayon sa Pilipinas. At April 16 na rin pala sa US ngayon. Ano na sa kanila? Alas 2 ng madaling araw. At syempre may mangyayari sa April 16, di ba? So hintayin lang natin, wag tayong sumuko, no? Ganun-ganun lang tayo. So ito na. Mga idol, no? Ito sa Pi Network tayo. O yung mga Pi community natin diyan. Mga idol, makinig at ito na ang malupit na news natin sa Pi Network. So breaking, Chainlink just added Pi Network to its 22 new data streams. This marks a huge leap for Pi's integration into the broader crypto ecosystem. Real-time reliable data equals next level utility. So, inadapt na siya ng may partnership na sila sa Chainlink, no? Ayan, kasama yung yung Grass, kasama yung Jasmy, kasama yung KuCoin. KuCoin ba yan? Ito. KuCoin ba to? So ito pa yung Monero. Medyo malulupit yung mga partner at kasama ng Pi Network. At syempre, pag nagkakaroon ng mga ganitong adoption mga lodi, medyo ibig sabihin,
malabong mag-rug pull kasi nagkakaroon ng partnership. So parang ganun yung mindset ng iba dyan. Uy, nagkaroon na naman ng partnership yung Pi Network natin. Matindi, no? Ibig sabihin, wag lang tayong susuko at babawi din ang ating coins. Parang ganun yan, di ba? So ano pa ba? Ito nga yun, no? So in-announce pala to, no? Sabi dito, the official announcement of the use of Chainlink by Pi Network was made by Chainlink. We now understand better certification of Chainlink. It will reduce the risk of manipulation of the price of Pi using its oracle and ensure the integrity of the data provided to smart contract. So, ayan, no? Medyo malo-lower na yung risk ng manipulation sa Pi. 'Di ba? So, yung Chainlink mga idol, kumbaga sa mga coins, OG na yan. 'Di ba? Hindi naman yan basta-basta kukuha ng mga partner na sutoy lang. So, ibig sabihin, medyo nagustuhan o nagandahan sila sa project ng Pi Network kaya ginawa nilang partner. So, ayun yun. Medyo good news tayo dyan, di ba? At ito sa sa B2Nix. Na list, no, yung Pi Network sa future. Meron silang futures, no, ng B2Nix. So, ayan Pi Core Team Trading is now available on B2Nix Futures, mga idol. Sabi nga dito. At ayan, syempre, isa pang adoption yan. Merong B2Nix, no? In-adopt sila ng B2Nix sa futures nila. So, pwede ka na mag-trade dyan, mga lodi. Pero sa spot siguro, wala pa kasi walang nilagay na spot eh. Futures lang nakalagay dito, mga idol, no? So, ito naman. Ito. How is Pi Network gaining rapid adoption in the US, mga idol? So, grabe na yan. US na yan eh. Diba? So, US adoption is growing fast as large businesses, not even e-commerce, accept Pi in the recent Pi news. We had a vehicle dealership named Cube Motor. So, yung Cube Motor, mga idol, nakipag-partner na yan sa Pi. So, pwede ka magbayad. Bibili ka ng motor. Kung ano man, pambabayad mo is Pi coin. Yeah? Which has begun accepting Pi. Moreover, they have announced that they accept full payments in Pi coins, mga lodi. So, kung meron kang Pi, lalo na yung mga na-mine mo na Pi, bibili mo na lang ng sasakyan. Mga lodi, no? Hindi ka na magka-cash out. O, ito na lang, babayad ko, transfer. O, yan, scan na lang tayo ng QR code. O, di ba? So, less hassle. Presenting their belief in the future of this token. So, ano pa? Ano pa bukod sa Cube Motor, mga lodi? Additionally, Saito. Sito lang. Sito Realty. Reality, hindi ba reality to? Realty pala to. Sito Realty, a real estate company in Florida, has started accepting Pi coin as payment. This marks a significant step for Pi adoption as real estate is known as a typical traditional sector. As such, being one of the first digital asset adopt in this sector signal immense potential. So, grabe, no? So, alam nyo, kung dati-dati nung panahon ng bear market no 2000 to 2003, pag nagkakaroon ng mga ganitong announcement sa isang coins, grabe humahataw yung coins na yun. Pero ngayon kasi parang wala epekto, no? Pero good news to sa long term. 'Di ba? Mararamdaman natin to sa long term, mga idol. Ano pa ba yung mga naipag-partner sa Pi coins? Grabe. Mukhang hindi man yung Pi coins ngayon Naalala ko tuloy yung Pi car wash dun sa may Fairview eh. Ay, hindi pala pa yun. Shiba Inu pala yun. Sana magkaroon din ng ganun yung mga Pi, no? Pi restaurant, no? Pero ito, matindi rin to, mga lodi. Exciting news for Pi Network in South Korea. Over 580 businesses, mga lodi. 580, napakadami niyan, mga idol. Di mo kayang hawakan lahat yan. 580 businesses, including skincare, di ba? Skincare retailers, no? Pwede now accept Pi coin as payment. Some even valuing it as a $37 coin. Wow. Grabe, ba't ganun? Iba yung kanilang presyo ng coin sa presyo sa market. Shops are using a 50-50 cash to Pi ratio, boosting real-world adoption.
Skincare brands are jumping on board to attract crypto savvy customers. Mga lodi. So, tingnan nyo, may Picoin na dun. Parang, ano ba, tunay siguro to kasi baka AI eh. Pero, Picoin accepted here. Diba? Mga idol. So, good news yan sa mga Pinatics natin, mga lodi. Diba? Nagbubunyi. Pero kung titingnan nyo yung price ng Pi ngayon, syempre, malulungkot kayo ng konti. Pero syempre, kung for long term ang pagmamahal nyo kay Pi, no? Mag-goods na goods yan, mga lodi. Lalo na yung mga nakalock. Syempre, may mga nakalock sa cellphone dyan, di ba? Ilang taon, ilang buwan. Syempre, kapag saktong nag-pump si Pi, tapos pwede nyo nang i-out sa, yung Pi coins nyo sa cellphone nyo, di goods na goods yun. Diba? So, happy together. So, congrats agad sa mga naka-Pi. Pwede pa kayo hindi ko sinasabing bumili kayo. Ito tawag dito. Parang yung mga ibang nakikinig sa akin, ang iniisip nila, ako yung nagbabalik. Kumbaga, iniimbento ko yung mga sinasabi ko. Lahat ng sinasabi ko dito sa ating YouTube, binabasa lang natin, nire-report natin. Nakikita nyo naman meron tayong mga binabasa, mga tweet, mga articles, mga reports. Hindi ko yan iniimbento, mga inisip nila, mga ganun-ganun yung mga, sarap pa sikuhin yung tuhod ito na. So, punta na tayo sa mantra. So, ito mga idol medyo kanina, merong mga update, no? Kasi nga kahapon ay yung sinabi ng dev, no? Yung team mismo pala. Yung team ng Mantra, sabi dito, Mantra community, we want to assure you that Mantra is fundamentally strong. Strong kami. Today's activity was triggered by reckless liquidations. Di ba? Kumbaga, na-trigger daw yun ng reckless liquidations. Not anything to do with the project. One thing we want to be clear on, this was not our team. We are looking into it and we'll share more details about what happened as soon as we can. So ito mga idol pinanood ko yung interview ng Hello everyone and interview ito si Boyd Sila, no? Shoutout kay Idol. Ang ganda ng pagkaka-interview niya sa founder o developers ng Mantra. So ayan, no? Alam nyo, ito si Boyd Sila, halata mo na talagang ginigisa niya to. Ginigisa niya yung dev ng mga lodi. Pero hindi naniniwala kasi si Boyd Sila na na parang walang manipulation na nangyari. Hindi kasabwat yung team. Pero mga idol dito parang naglilinis, parang nag-aano sila parang iwas pusoy yung mga devs. No, lagi lang sinasabi, wala kaming kinalaman diyan. Hindi kami yan. Pero parang sinasabi niya na parang obvious naman na ganito na wala kasing ibang pwedeng alam niyo yun, gumawa nito o mag-manipulate ng ganyan ganun. No? Parang ginagawa niya, etc. na yan Medyo mahaba kasi, 44 minutes, no? So hanggang dito pa lang ako kanina sabi ko mag-update na nga ako. So sa mga gustong makatapos interesado talaga sa Mantra, panoorin niyo to si Boyd Sila. Ang ganda ng interview niya dito kaya ito si yung developers. Nakalimutan ko yung pangalan, Mullen ba yun? Nakalimutan ko Rodney Mullen. Hindi si Rodney Mullen, skateboarder yun Basta, ito. Ayan. Tapos, ito pa, bukod dyan, mga idol, no? Ito sa Mantra nga, no? Ngayon, babawi na lang daw yung team, mga lodi, no? Dahil, sila yung mga chikito. Mantra CEO commits to burning team tokens after OM token crash. Kasi nga, pinakita kasi nawala kasi yung news na yun, hindi ko na makita Pinakita ng mga team nung team nila na andito pa yung mga token namin, hindi namin binibenta, huwag nyo kami pagbintangan na nag-sell kami. Hindi kami ganyan tao, mababait kami. Ayaw nyo maniwala? Sabi, sige, i-burn na lang namin ang token namin. No? Sabi niya, sinabi niya dito. Sabi dito, saan na ba yun?
Ayun pala yun. So, ang sabi nila, i-burn nila yung token, mga Lodi, ng... alam ko meron pa akong isang ano eh. Ayan. Sabi dito, Mantra CEO si John Mullen, Rodney Mullen yung sabi ko kanina. Mantra CEO John Mullen announced plans to burn all Teams token in a bold move to restore community trust after the unexpected OM crash on April 13. No? So the team token allocation are actually vesting only starting in... So ayun nga, gusto nilang bumawi daw, tas i-burn nila yung token nila. Pero bakit nila in-announce? Hindi syempre, kung baka maano rin yun, uy, i-burn na raw nila, di pwede na maglong yung mga, yung mga sutoy na mga trader, di ba? Tsaka naniniwala ba kayo, ito, kayo na lang, naniniwala ba kayo na wala silang kinalaman, kumbaga, sa pagbagsak ng sarili nilang token? Wala silang kinalaman. Meron silang mga sinabing partner, 3, sinabi niya dun sa interview sa kanya ni Boyd Sile. 3 malalaking company yung partner nila. Mga idol, sa tingin nyo, yung mga company na rin ba yun? O hindi ba sila nagsabuatan para ibenta o magpabagsakin yung market? Kasi kung dun mismo dito sa interview, pag kinakausap mga Lodi, lagi niya sinasabi, wala akong alam eh. Hindi kami ano dyan, hindi kami yun. Parang ganun. Ganun yung sinasabi niya, mga idol. No? So, walang kasiguraduhan kung bakit bumagsak kasi wala naman silang inaamin. Di ba? Lagi lang nilang sinasabi, ano daw, by reckless liquidation. Parang kumbaga na-triggered lahat ng stop loss. Na-triggered lahat na gano'n na lang. Nagtawag doon yung domino effect. Nag-domino effect na. Bumagsak na yung market. Tuloy-tuloy na. Ganun yung parang gusto nilang paniwalaan natin. So, kayong bahala kung anong gusto nyo paniwalaan dyan. Pero ako, hindi ako masyadong naniniwala na sa akin lang naman yun na nawala silang kinalaman or something, 'di ba? Ay ngayon babawi sila. Hindi, i-burn na lang namin yung aming mga token para makabawi kami sa inyo, mga idol. Siguro hindi rin nila ini-expect na na talagang didiretso sa banga yung coins, 'di ba? Hindi nila ini-expect, mga idol, na didiretso sa banga, mga Lodi. Asan yan? Meron pa akong isang dahil nga dyan, nagkagulo-gulo na yung balita ako dito. Ayan, tama. So, dahil dyan, mga Lodi, na bumagsak, di ba? Naalala niyo yung sinabi ko, ay news natin yung nakaraan na sinabi ni Brad Garlinghouse na, ito. Pakinggan natin, A lot of people that run into that market and try to show that they can solve a problem, they can deliver a customer need. I have said publicly before that I think 99% of all crypto probably goes to zero. Diba? Sabi niya, 99, hindi ko sinasabing na kasama yung mantra dun sa magiging zero Pero tandaan niyo, mga Lodi, yung mantra is nasa top 20 yan, mga idol. Bago sila mag-drop, nasa top 20. Pero ngayon, tingnan nyo, halos matanggal na sila dahil nasa top 100 na sila. Parang mawawala na sila sa top 100. Ano bang sumunod sa kanya na coins? Eto. Pag pumatok yung AI, baka unahan pa sila ng The Graph o yung GRT. Diba? Immutable X, malakas din yan. Yung gala, nalaglag na talaga. Pero ngayon, nasa top 100 na sila. Pero hindi ko naman sinasabi yung nakasama yung malalaglag o mag-go to zero yung mantra, no? Sa tulad ng sinabi ni Brad Garlinghouse dito na 99% of crypto will probably goes to zero. Can deliver customer need. I have said publicly before that I think 99% of all crypto probably goes to zero. But there is that 1% where I think that is focused on solving a real problem for real customers. Alam nyo na yan, syempre. Kung ano yan. Yeah? So, ayun yung natin, mga Lodi. Hindi ko tama. Ulitin ko, hindi ko sinasabing yung mantra, isa sa mga coins na mag-go to zero. Pero, ayun yung sinabi ni Brad Mga Lodi, Brad natin yan. Hindi naman pwede natin yan. Brad ko yan kayo na lang mag-decide, no, mga Lodi, no. Pero syempre yung iba sinasabi, oy, good to buy na yung mantra, ganyan, ganto. Kasi bumagsak na siya. So napaka fire sale, kumbaga.
fire sale na yung mantra, nawala na. 98 na ulit, bumabalik, umaahon sa putikan. No? So, ngayon, pero nasa inyo yan. Sabi ko nga sa inyo, crypto is a risk, no? High risk, high reward. Kung tumaya kayo dito ngayon sa baba and then nakabawi yung mantra, lalo na sabi nga ng mga developers, magbo-burn sila ng coins nila, di solid yun. 'Di ba? Pwede niyong gawin 'yon, mga idol, no? Pero hindi ko sinasabing gawin niyo 'yon, ha. Kayo ang magde-decide doon, mga lods, no? So ito naman, iba naman tayo. Important, tomorrow brings several high volatility economic events through the session. So 8 a.m. ito yan dito sa ating calendar. Mga lodi, ano 'yun? 17, 16 tayo, 'di ba? Yung crude oil. CPI, retail sale, core sale, industrial. 16, di ba? 16 ngayon. Core retail sale. Ayan, mga mabibigat yan. Mga kulay red, mga ano yan. Medyo mabigat yan, mga lods. BOOC. Ay, hindi pala yan sa atin. Ayan. Fed Chair Powell speaks, no? Ito kasi, 16 sa kanila to 16 sa kanila to, mga lodi, kasi nga madaling araw sa atin to ng Thursday o ng 17. So ito 16 sa kanila yan. So ang nakalagay dito, mga lodi, core retail sale on 8 a.m. 30 retail sale. Yung nabasa natin kayo na. Crude oil inventory 10 a.m. and yung kay Fed Chair Powell 1 p.m. Pero sa atin, madaling araw, 'di ba? Ng Thursday. Ayan, ito yung crude oil, crude oil inventory. So, medyo magiging volatile tayo ngayon. Tapos syempre yung 16 na magdi-decide na mamaya na 'yon. So, ito. Sunod naman sa magpapa-volatile, ito nga dahil nga magsasalita si Jerome Powell sa madaling araw ng Huwebes. Big breaking, JP Morgan predicts rate cuts are coming. So, JP Morgan nag-predict nito, hindi Fed, hindi si Jerome to, iba si JP Morgan, no? So, pinipredict nila na magka-cut ng rate ngayon, mga idols. At syempre, once na mag-cut ng rate, positive 'yun sa market. 'Di ba? So, ngayong week, ano bang araw ngayon? Miyerkules pa lang. So, medyo mahaba-haba pa ang week natin. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. At sinabi ko nga nung nakaraang Lunes o Linggo ba yon, sinabi ko na ngayong week na to is talagang magiging volatile, mga idol, no? So, kumapit lang kayo, mga lodi. Huwag kayong bibitaw. Maraming masishake out ngayon kapag may hina ang kapit nyo. Mga lodi, mas maganda lagi kayong may strategy. Alam nyo kung saan kayo poposisyon, kung saan kayo magte-take profit, or kung saan kayo bibitaw ng konti. Kayo nang bahala dyan. XRP tayo. New XRP Pro Share Trust ETF on April 30. So, ayan medyo, alam nyo si XRP, medyo maraming news. Parang ayoko na mag-news dito kasi sobrang dami ng news na nito lagi. Pero dahil nga, ito, napunta na dito tong OM ko na news. Basahin nga natin to. Ito yung nawala, nagkagulo-gulo kasi. Mantra CEO has pledged to burn 300 million pala. 300 million Mantra token, currently worth 236 million to win back community trust after the collapse on 13th April. While some are supporting the move, other fears it could harm the team's long-term vision. So ito na nga, mga lodi, no? Para kasing gagawin nila to para magbigay ulit ng tiwala sa mga taong nag-invest sa kanila. At yung mga mag-i-invest pa lang kung sakali, di ba? Pero kayo, mga lodi, sa tingin nyo, tama ba yung move nila na to o makakasama sa team, no? By the way, just 4 days ago, these tokens were valued $189. O yan, parang ganun yung tanong niya. Would this move restore your trust in the team? Parang ganun lang, comment nyo na lang. Kayo na, mag-comment dyan. Kung sakaling gagawin ba nila yan, magtitiwala kayo sa kanila. Paniniwalaan nyo ba sila? Alam nyo naman na yun. Di ba? Bahala kayo dyan. No? So ito na nga,
ProShare Trust ETF sa April 30. So, medyo mahaba pa yun, mga Lodi. At ito, sinabi dito ni... sino ba tong idol ko na to? Si Monica Long. Ayan, si Monica Long, mga Lodi. Pakinggan natin si Monica Long, Ganda ng smile niya eh. Pero boses niya lang to, walang video dito, mga Lodi. XRP Ledger uses its own flavor of a consensus algorithm, and that process is really energy light. So it's about 120,000 times more energy efficient than Bitcoin, than proof of work. I'm sorry. And even if you look at other types of money like cash, like physical cash, XRP is a greener form of currency than. So ayan mga idol, no? So ayan, kayo nang bahala dyan. Sabi nga nila, BTC, beta test coin, sabi nila, no? So, ang perfect na raw is yung XRP. Sila nagsabi nun, hindi ako, mga Lodi, So, ito yung testing coin and then the perfect version. Ayan. So, kayo nang bahala. White Swan, ito pala yung sinabi ng nag-comment na nakaraan kung ano yung White Swan. So, Black Swan, kulay red yun, di ba? Magdadrop tayo nun eh. So, White Swan daw to, be prepared. Ayan, no? Gravity. So, ito naman, ito gusto ko lang i-share to, no? Why are whales accumulating XRP right now? Something major is unfolding on the XRP ledger and most people are missing. So, ito daw yung mga nami-miss nyo kung bakit kayo, ayaw, kumbaga kayo, na ano kayo, tawag dito, nadidistract, nadidistract kayo ng mga ibang mga news o coins, no? Ito, kumbaga nililigaw kayo at hindi kayo mapunta sa tamang coins. Parang ganun. So, sabi dito, the metric tricks don't lie. Wallets holding over 1 billion XRP have started accumulating again. This is the first time in over 5 months. That alone is powerful signal, sabi niya, no? Tsaka, where are they buying? So, in the $2 zone, we are strong historical accumulation previously took place. So, yung XRP kasi, mga Lodin, matibay tayo ngayon sa $2, no? So, sabi ko nga sa inyo, itong guhit na yan, itong white na yan, sakto yan, $2. So, tagal natin dyan. So, simula ano to, April 10. So, isang linggo na tayong nasa ibabaw ng $2 range. Isang linggo na. So, parang medyo matibay itong support natin na to. So, ngayon, once nabasagin to ng volatility ngayong week, boom. Doon tayo mag-iisip ulit kung ano mangyayari. Idol, no? Pag binasag niya tong support na to, abutin niya ba tong liquidation ko? Tama, pang-suporta ako dyan, no? Pang-suporta ko yan, mga lods. No? So, hindi tayo papayag. So, ayun, napakatibay daw ng support na yan, no? $2. Wallet holding 10 million and 100 million XRP all-time high na, no? We've never seen this much concentration in this tier. They're increasing exposure even with XRP trading above $2.13. This is not a random move. Alam nyo mga idol, yung mga pag nakakagulat, di ba, bibili ng mga 10 million XRP, 100 million XRP, yung mga yan, hindi yan mga single na tao lang. mga institution yan, mga company, di ba, nagagamit, o mga bangko na yan, nagagamit mismo ng XRP, di ba? So, kumbaga, isa yung sign, no, na ina-adapt na nila agad-agad. Pero, syempre, hindi nila ina-announce yun. Di ba? Kasi pag ina-announce yun, ako, baka magkagulo. Di ba? Distribution and versus accumulation. Some mid-size wallet are still distributing, but the net flow is clearly bullish. Large whale are buying more than others are selling. O, ngayon, di ba? So, yung iba, benta na tayo. Wala na yan. Bear market na. And then, kung papansin niyo yung mga whales o yung mga big time na mayayaman, bili ngayon. 'Di ba? So, kayong bahala. Kasi ako, kahit na anong mangyari, kahit na may mga balita pa, news na ganito na ganyan na kung ano etc. Meron kasi akong time frame na meron akong strategy, no? Nandun lang ako nakapokus lang ako doon. Kaya kahit ano man mangyari, magulo man yung simula ngayong araw hanggang dun sa buwan na gusto kong mag-profit,
wala akong pakialam doon, no? Doon saka na ako mag-iisip pag nandun na ako doon sa time na yun na gusto ko, ito na hinihintay kong time. Mag-iisip na ako dito kung magte-take profit ako, ganun. Kasi naniniwala ako na doon yung bull, no? Yung kumbaga doon yung medyo peak. Yung peak ng the highest level. This is this part of Trump's unknown plan? Some analysts believe that the US is preparing for a major shift in the global financial system. Ako, naniniwala din ako dyan. The dollar dominance is being challenged. Trump may be using tariff, economic pressure, and even digital asset to delay and reshape the transition. Could the XRP be quietly playing a role in that strategy? Malamang yan, mga lods. No? XRP as the backbone of a new financial infrastructure. Ilang beses na nating na-news yan. Near instant settlement, extremely low fees versus traditional finance. Ripple latest accusation are strengthening the network's utilities. This is bigger than just speculation. Wall Street 2.0, ito yung bago nilang partner, yung Tecurium. Executive recently said, yung Tecurium, no, yung executive daw niyan, sabi niya is, XRP will be a part of a new Wall Street faster, more efficient, and build on blockchain. So believe me, no more 3-day settlement delays. No? So mabilis po kasi talaga pag gumalaw ang XRP, mga lodi. Ang bottom line, whales don't move capital without reason. They see something coming and they're betting big on the XRP ledger. What about you? Sabi niya ganun, no? Are you paying attention to what's happening on XRP ledger? Do you think this accumulation hints at something bigger? Sabi niya gano'n, no? So, ayan. Kaya nang bahala. Ayan, sakit ng ulo ko. Gusto ko ng malamig na Coke Zero. Sabi nga ng boss ko, no? Para, masarap. Ayan na. Eto naman, no? Kasi alam nyo, maraming nagko-comment sa akin dyan, no? Na something tungkol sa XRP. Bias daw and something na puro XRP na lang ako. Wala yung kasi yung paniniwala ako, mga idol no? At hindi lang naman XRP yung news ko, inuhuli ko na nga yung XRP. Inuuna muna natin yung mga trending crypto news bago tayo mag-XRP news, 'di ba? So, okay magalit sa akin ngayon kung ayaw nyo manood, di tapong ko na to. Tapong ko to, sabi nga lasing kagabi. Ayan. So, sabi dito ni Edo Parina, mga lodi, my best advice. Ito yung best advice niya. Ito, gusto kong kumbaga, gawin. Never under any circumstances try to convince anyone to invest in XRP. Share the facts only one time. No, isang beses mo lang sabihin sa kanila kung anong malupit diyan. And if they don't listen, that's their mistake. What's coming isn't meant for everyone, and that's something you can change. It's called faith. Sabi niyang ganun, no? So, ako, syempre, ako naman, ang inaano ko lang, nag-news lang tayo. Kumbaga, pinapakita natin kung gaano ako naniniwala sa XRP, pero hindi ko naman sinasabing bumili kayo niyan. Sabi ko nga, do your own research eh. 'Di ba? Do your own research. Kayo mismo para malaman nyo kung ano yung tinatayaan nyo o kung ano yung ininvestohan nyo, dapat alam nyo. 'Di ba? Kasi ako, alam ko kung ba't ako nag-invest sa XRP, hindi nyo kaya mapomo diyan. Alam mo, XRP ganito yan eh. Merong diyan eh, mali pala yan eh, may ganito pala yan eh. Hindi bala ka. Learning ko siya, no? Kasi ako hindi ako naniniwala sa ganun, di ba? Dahil may sarili akong research at inalam ko ng sarili ko yun, di ba? O ganun yun, baka mali yung na research mo. Ayan. So, yung news natin, taragis naman talagang girigitos, ang init talaga, no? So, actually, mga idol, no, nakakalungkot man sabihin, pero bukas na ako magbabasa ng comment, mga lodi, dahil alis kami. Meron kaming matinding pupuntahan, mga idol, no? So, pasensya na kayo. Gusto kong mamaya lang siguro, kung gusto niyo na talaga, pwede ako magbasa ng comment lang mamaya, isang video. No? So, ayun lang.
Mga idol, bukas kita-kits tayo, no? Babawi talaga ako sa inyo. Sana enjoy niyo yung video natin, no? At congrats agad sa mga Pi Network community dyan. Sana natuwa kayo sa news natin. At syempre, sa mantra, na-update kayo. At ayun, kita-kits tayo bukas mga idol. Maraming salamat. Ay, shoutout nga pala sa Robin Padilla ng Bulacan. PDM ako. So ayun, maraming salamat sa mga nanood mga Lodi. Kita-kits tayo bukas. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to me and subscribe my dad. Of course, yeah, I take a bath. saan tinatapon ang kalat? Where to tapon yung kalat? Sapsurahan. Itapon ating kalat.